Unang araw ng medical, dental at surgical mission sa lalawigan ng Sultan Kudarat, dinagsa. Opening salvo ng kapistahan ng San Pedro Calungsod Parish sa lungsod ng Tacurong, matagumpay. At 4 na unit ng payaw ibinigay ni Representative Swansea sa bayan ng Liba. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliner. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Abril 5, taong 2024. Unang araw ng medical, dental at surgical mission sa lalawigan ng Sultan Kudarat, dinagsa. Narito ang ulat. Maaga pa lang kahapon, dumagsa ang ating mga kababayan sa Sultan Kudarat Provincial Gymnasium para sa unang araw ng medical, dental at surgical mission. Matapos ang maikling program na dinaluhan ng mga pinuno ng lalawigan kasama ang mga doktor at volunteer ng Shu Chi Foundation Philippines at mga kasapi ng Soc Surgeon Mason Foundation ay agad namang sinimulan ang aktibidad. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ay ang mga libreng check-up para sa mga bata at matanda, pamamahagi ng mga eyeglasses, pagpapabunot ng mga sirang ngipin at mga operasyon tulad ng goiter excision, herniography, varicocelectomy at hydrocelectomy. Umabot naman sa higit 850 na individual ang naserbisyuhan na pinaghalong general medicine at pedia. Ang Shu Chi Foundation Philippines ay kinabibilangan ng mga volunteer doctor at individual sa buong bansa na kung saan sa kanilang aktibidad sa lalawigan ay kinabibilangan ito ng 58 doktor at 102 volunteer na mga kanilang layunin ay nakapaghatid ng libreng medical na serbisyo sa mga tao. Inaasahan na bukas ay mas lalo pa itong dadagsaan ng ating mga kababayan na may mga karamdaman na kung saan ito ay bukas sa lahat na hindi lamang sa mga tagalalawigan ng Sultan Kudarat. Ang medical, dental at surgical mission ay magtatagal hanggang bukas, ika-6 ng Abril taong kasalukuyan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Opening salvo ng kapistahan ng San Pedro Calungsod Parish sa lungsod ng Tacurong, matagumpay. Narito ang ulat. Sa opisyal na pagbubukas ng ika-9 ng Patronal Fiesta at ika-6 ng Linupak Festival, inumpisahan nito ng novenang sinundan ng motorcade at pagbalik sa simbahan, dito na sinimulan ang opening salvo. Nahati sa 9 na cluster ang kapistahan na kung saan sa ilalim nito ang mga GKK o mga kapilya na nasa ilalim ng parokya ng San Pedro Calungsod. Sa nangyaring opening salvo, opisyal na pinarinig at kinanta na may dalang pagsayaw ang festival song ng kapistahan. Sa naging mensahe ni Reverend Father Diosdado Esguera, DDC, na kung saan hanggang buwan ng Hunyo na lang sila ni Father Weng na maglilingkod sa parokya, na kung saan may mga bagong pari ang papalit sa kanila at pakiusap ni Father Esguera na kahit wala na sila sa parokya na sana patuloy maging aktibo ang mga kaanib ng simbahan at suportahan ang mga pari na madistino. Ilan sa aabangan ng aktibidad ang paglilinis sa parokya sa ika-6 ng Abril taong kasalukuyan sa ika-5 ng umaga. Kasalan sa parokya sa ika-9 ng Abril, na binyagan sa parokya sa ika-10 ng Abril at ang kapistahan sa ika-13 ng Abril kasabay ang ika-6 ng Linupak Festival. Bago pa man nagsimula ang kapistahan ay nagsimula na ang festival rides noong ika-13 ng Marso. Tampok ang nakakaaliw at nakakatakot na mga rides na ito ay patuloy na dinadagsa at dinarayo ng ating mga kababayan. Ang San Pedro Calungsod ay ang ika-2 parokya sa lungsod ng Tacurong
at nasa ilalim ito ng Archdiocese ng Cotabato. Ang tema sa ngayong pagdiriwang ay Simulat, San Pedro, Kalungsod. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, 4 na unit na payaw ibinigay ni Representative Swansing sa bayan ng Libak. Narito ang ulat. Opisyal na na-turn over ang 4 na units ng fully mechanized fish aggregating devices o payaw sa mga kasapi ng Tipuan Fisher Folk Association mula sa bayan ng Libak. Mula kay 2nd District Representative ng Lalawigan, Representative Swansing Jr. sa ilalim ng pondo mula sa Dole Integrated Livelihood Program o DILP na ibigay ang mga payaw na nagkakahalagang 1 milyong piso sa mga maliliit na mangingisda ng Barangay Tipuan bilang tulong pangkabuhayan at pagkakakitaan. Nagkasama sa okasyong ito ang mga kasapi ng Tipuan Fisher Folk Association sa pangunguna ni Association President Gerson A. Astrolabio, mga kawani ng Dole Sultan Kudarat Field Office sa pangunguna ni Dole Provincial Field Office Mary Jane Hoksuan, mga pinuno ng Tipuan BLGU at Libak LGU, at mga kasapi ng Congressional District Office sa pangunguna ng Chief of Staff ng Congressional Office ng 2nd Distrito ng Lalawigan ng Sultan Kudarat na si Binibining Belia Swansing. Binati naman ng kongresista ang Tipuan Fisher Folk Association na umaasa na patuloy ang serbisyo at suporta ng kanyang tanggapan sa pagpapalawak at pagpapatibay ng kabuhayan ng ating mga kababayan sa Barangay Tipuan sa bayan ng Libak at sa buong 2nd distrito ng Lalawigan ng Sultan Kudarat. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.